Good morning mga busing. Ang gagawin natin ngayon, itong Lenovo laptop magre-restart. So, obserbahan natin kung anong problema talaga niya. Kita niya. Lalabas yan mga ilang minuto lang lalabas yung kanyang error. Yan yung re-repairin natin ngayon. Dalawa yan. Isa lang may-ari. Yan, nakita nyo ano nakalagay? Your PC will automatically restart in 1 minute. Okay, restart yan at maya. Okay, mga matayan maya at maya. Okay. Hintayin natin, mamatayan. Tapos mabubuhay ulit yan. Restarting ang tawag dyan. Okay. Yan ang re-repairin natin. Yan, namatay na. Yan, ulit-ulit yan. Okay. Yan, nakita nyo. Yan. So, ulit-ulit yan. Mga 2 minutes siguro. Sabi ng may-ari 5 minutes, pero mga 2 minutes lang. Lalabas na yan. Dalawa yan. Yan ang ituturo ko sa inyo ngayon. Okay. So, ang singilan nito standard price labor nasa 1.5 yan. 1.5 ang isa. Okay. Kung medyo mga kakilala, mga suki, mga pitiks guy, yan, mga 800 pinaka minimum. So 800 to 1.5 ang range ng labor niya. Bahala ka na kung saan ka doon. Okay. Ayan. Yan, normal siya ngayon. Maya, hintayin natin in 2 minutes. Okay. Yung isa, ang sira nung isa, hang. So, yung hang nun, eliminate lang natin yung mga running apps, yung sa starting. Tapos lalagyan natin antivirus, lilinisin natin. Hindi na natin i-reformat. Okay. So, repairin na natin sa pamagitan ng i-reset natin. Okay, power muna. Pag lumabas ang logo, diin na natin ang Windows K at saka L. Okay? Mamaya, hintayin natin pag lumabas. Yan, lumabas na. Pinutin natin saka L. Hindi na lang na matagal. Hindi na nang matagal ang Windows K at saka letter L. Lalabas na yung recovery mamaya at maya dyan. Yan, lalabas na siya. Okay. Preparing automatic repair. So, i-reset natin siya since kailangan ng customer ang kanyang mga files. So,
i-reset natin siya through easy lang. Hindi natin siya i-delete all. Okay, yan lang muna. Pag hindi madali doon sa easy reset, so po-proceed tayo sa delete all files. Pero i-back up muna natin yung kanyang files. So paano mong back up? Mamaya tuturo ko rin sa inyo. So diagnosing your PC na lumabas. Okay. Yan, lumabas na yung ano, diagnose. Okay. Nilaglag ang charger. Okay. Okay. Pinutin natin yung advance. Pinutin natin ang troubleshoot. Reset this PC and keep my files. So yan. Okay. So ito, nasa reset PC na tayo. So gagawin natin, i-reset natin. Okay. Yan, resetting na. So nasa 1% yan. Pupos muna natin yung videos. Pagka 90% saka natin i-continue yung camera natin videos. Okay. Okay. Yung starting mo ng tirahin natin. Okay? Type tayo msconfig. msconfig. Pabibilisin natin yung kanyang startup. Yan, msconfig. Config. Diba? May case kayo ng avoid race. Ano, jelly case lang. Jelly case. Ganyan din. Oh, ganyan din. Okay. Mali. Ulitin natin. msconfig. Type. Type natin msconfig. Config para sa kanyang ano, yung
So yung O niya, hindi pala nagana. Yung O, hindi nagana yung kanyang O. So pagaganahin natin ang keyboard. On screen keyboard. So, ganayan. Kasi hindi nagana yung kanyang letter O. Okay. I-type po tayo. MS config. MS config. Para ito sa startup, i-disable natin lahat ng starting application sa pag unang bukas, kasi sumasabay yun, kaya bagal ng computer. Enter. Okay. Ito. Start up. Ito yung mga startup. So, i-disable natin yan kasi naka-enable siya lahat. Disable, right click sa mouse, then disable. Okay, right click sa mouse, then disable. Right click sa mouse, disable. Okay, i-disable natin yung kanyang start application. Okay, close na natin. Okay, then okay. So punta naman tayo, aalisin naman natin yung kanyang mga application, yung mga unwanted application na naka-install. Hanapin natin ang uninstall or apps. Ito, alisin natin yung mga hindi kailangan, lalo mga antivirus na doble-doble. Okay, okay. Nakakangala yung camera. Ang unit po ang kailangan. G4 Plus meron po 200. Okay, yan ang natin. Pagkatapos niyan, okay na yan. Kailangan tanggalin na, tapos papalitan natin ng antivirus na medyo malakas-lakas, gaya ng Kaspersky. Yun, yung may free sila na 1 year, yun ang i-install natin. Okay, pause muna.
Okay, so dito na lang natin tatapusin ang ating tutorial, okay? At ito, ililipat mo yan doon sa ito yung ano, itong mga folder na to. Ililipat natin yan. Right click. Kailangan sa partition C walang masyadong nakasave na mga backup files, kasi yung mga important files ilalagay natin yan sa partition D, okay? Partition D, okay? Sinsya na Bisaya accent, okay? Dito natin ililipat yun, okay? Para hindi mahirapan yung sa system, yung sa C, okay? Dito talaga yung mga yan, okay? Lahat ng files dapat nakalagay lang dito sa system, ay sa D, partition D, kasi minsan pagka nag-format yun, was out yung sa C. So lahat ng nilagay mo sa my documents sa desktop, lahat yun pag nag-format tayo, borado lahat yun, okay? So kung ilalagay natin sa partition D ang lahat ng files, important files, so pagka nagloko yung system, hindi madadamay sa format. So nandun pa rin yung mga important files mo sa partition D, okay? Okay, so hanggang dito na lang natin tatapusin ang ating tutorial, kasi mamaya mag-install pa tayo ng antivirus, okay? At saka Google Chrome, yun yung ini-request ng client, okay? So salamat mga bossing.